Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko? Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema. Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan? Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko. Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan. Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow! Kaya pala akong tulungan gumawa ng report. Mas mabilis na ang benta ko. Narito ang tinig ng makabagong panahon. Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan. Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello, great day, mabuhay! Isang mapagpala at mapagpalayang araw na naman sa inyo, mga ka-authentic innovators. Ayan, welcome ngayon. Nandito tayo sa Singapore ngayon, sa Expo. At ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, the AI Voice Master, and welcome na naman sa another powerful episode of AI Talks with the Voice Master. And today, mga ka-AI, bay nasa episode 40 na tayo, 40. Ayan. Apat na pong episode na tayo ng usaping AI para sa masa, at ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang tech events sa Asia ngayong 2026, ang Asia Tech X Singapore. Kasama ang ATX Summit at ang The AI Summit Singapore. Hindi lang ito basta event, hindi lang ito expo, hindi lang ito gathering ng tech people. Ito ay parang salamin ng kinabukasan. At dito natin makikita kung nasaan o saan na papunta ang AI sa Asia, kung paano naghahanda ang Singapore, no? At kung ano ang dapat matutunan ng Pilipinas. Because while others are still asking, uso ba talaga ang AI? Singapore is already asking, how do we govern it, scale it, teach it, test it, and make it useful for everyone? Yan ang malaking pagkakaiba. Mga ka-AI, linawin muna natin ha. Ang Asia Tech X Singapore or ATXSG ay isa sa pinakamalaking technology gathering sa Asia. It is a jointly organized by Singapore's Infocom Media Development Authority or IMDA. Ang Informa with support from the Singapore Tourism Board. It brings together leaders from government, businesses, technology, and the digital economy. Asia Tech Singapore sa loob ng ATXSG may dalawang importanteng bahagi mula sa topic natin. No? Una ang The AI Summit Singapore at ATX Enterprise na ginaganap sa Singapore Expo from May 20 to 22. So dito pinag-uusapan ang real-world use of AI sa negosyo, operations, leadership, governance, and enterprise readiness. Asia Tech Singapore or ang pangalawa natin ay ang ATX Summit, ang invitation-only Apex event ng ATX SG hosted by IMDA at Capella, Singapore. Dito naman pinag-uusapan ang mas mataas na level ng AI, agentic AI, embodied AI, ayan, workforce adoption, responsible governance, and digital partnership between government and industry. Alam niyo, ito hindi nagagawa sa Pilipinas, kasi doon, kanya-kanya tayo doon, no? At ang ATX Summit plus one, sa simpleng salita, ang AI Summit ay mas nakatutok sa negosyo at practical implementation. No, ang ATX Summit naman ay mas strategic, policy-driven at future-focused, pero pareho silang may isang mensahe. AI is no longer experimental. AI is now operational.
Hindi na sila pang demo lang, hindi na siya pang content lang, hindi na siya pang hype lang. AI is now entering hospitals, schools, factories, banks, government offices, small businesses, and even public service. At kung hindi tayo gagalaw ngayon, abay mapag-iiwanan tayo. One of the biggest announcement connected to ATX Summit is the launch of OpenAI for Singapore, a partnership between OpenAI and Singapore's Ministry of Digital Development and Information. According kasi sa OpenAI, this initiative is backed by a commitment of more than 300 million Singaporean dollar, and it includes the establishment of OpenAI's first applied AI lab outside the United States, based in Singapore. The lab is expected to create more than 200 Singapore-based technical roles over the next few years. At ang OpenAI, mga ka-AI, malaki ito. Very, very big, because this means Singapore is not just using AI. Singapore is positioning itself as a regional hub for AI deployment. Hindi lang siya nanonood, no? Hindi lang siya umaasa. While Philippines is AI haters pa yung mga tao dyan, no? Dito, nagkakagulo na sila. Hindi lang sila nagse-seminar. They are building infrastructure. They are training people. They are inviting frontier or mga frontier AI companies, no? Wow. They are preparing schools, businesses, and government agencies. And here's the part of the that talagang I love the most, no? OpenAI also said that part of the initiative is helping micro-entrepreneur and small businesses use AI practically. Yan ang tinuturo natin sa AI negosyo dyan sa Pilipinas. Especially to improve operations and customer service. Yan ang OpenAI. Talagang dyan ako natutuwa kasi yan din ang lagi nating sinasabi dito sa AI Talks. AI should not be only for the rich. Yan, ulitin ko, hindi lang pang mayaman yan. AI should not be only for big corporations. AI should not be only for engineers, programmers, and tech bros. No? AI must reach the teachers, sari-sari store owners, the content creators, the broadcaster, the students, the freelancers, the artists, the parents, no? The farmers, the OFW, and the ordinary Filipino trying to survive and succeed. Kaya ang tanong, no, mga ka-AI, kung kaya ng Singapore gawing national strategy ang AI, abay, bakit hindi natin kaya sa Pilipinas? Alright, isa pa sa pinakamahalagang balita mula sa Singapore ay pinag-aralan nila ang idea ng AI nutrition labels, no? Ayon sa Reuters, Singapore is in talks with technology companies about attaching nutrition labels to AI products. These labels would help explain what an AI product is intended for, or what its limitation are, and how people should or should not use it. Ayan, ha? Alam nyo, ang ganda ng idea ng Reuters, hindi ba? Kasi kapag pagkain, kapag bumili ka ng canned goods, may label, no? Calories, sugar, sodium, mga ingredients, no? At yung, syempre, yung expiration date. Pero, kapag gumamit ka ng AI app, kadalasan wala kang alam. Saan galing ang data? Ano ang limitations? Pwede ba ito sa medical advice? Pwede ba ito sa legal documents? Pwede ba ito sa bata? Pwede ba ito sa schools? Or pwede ba ito sa government? Pwede ba ito sa negosyo? So mga kaya ito ang problema natin ngayon, no? Ang daming gumagamit ng AI. Pero hindi lahat marunong magbasa ng risk. At siyempre, hindi lahat marunong mag-check ng hallucinations, no? Hindi lahat naiintindihan ng data privacy. Hindi lahat, no, alam kung kailan dapat may human judgment. So, itong AI nutrition label na to, kung magagawa ng maayos, can become a simple way to protect ordinary users. Kasi ang AI, parang kutsilyo yan eh. Pwede kang maghiwa ng gulay, pwede kang gumawa ng masarap na pagkain. Pero kapag mali, no, ang hawak mo, masasaktan ka. Alright, so the AI Summit, ayan, nangyayari ngayon dun sa likod, no, is focused on 4 key content tracks, no, ang strategy, ang enterprise readiness, technical executions, saka yung mga operational
excellence, risk and resilience, no? And also AI in action. AI Tech X Singapore, yan yun, no? Pakinggan ninyong mabuti ang apat na yan, ha? Strategy, execution, risk, action. Hindi na ito simpleng tanong lang na ano ang AI tool ang maganda. Hindi ito paano gumawa ng AI images, hindi ito paano gumawa ng viral videos. Mas malalim na ang usapan ngayon dito. How do companies actually deploy AI? How do governments protect citizens? And how do schools teach students without destroying critical thinking? So, yun, mga how do businesses use AI without removing human dignity? And how do we build trust in systems that can generate, decide, recommend, predict, and influence? No, dito sa ATX Summit agenda, may mga discussions about AI trust, testing hallucinations, data leakages, misuse, and cybersecurity risk. One session emphasizes that trust in AI cannot be built in compromise or promises, no, alone. It needs systematic testing across the AI life cycle, no. Alam niyo dito sa ATX Summit, yan ang dapat maintindihan ng mga Pilipino. Hindi sapat na marunong ka lang gumamit ng ChatGPT. Hindi sapat na marunong kang gumawa ng AI voice at hindi sapat na marunong kang gumawa ng AI avatar. The next level is this. Can you use AI responsibly? Can you explain how it works? Can you protect people from misuse? Or can you create value without deception? Or can you use AI to empower, not exploit? So yan ang tunay na AI literacy. Saka isa sa pinaka inspiring na bahagi dito sa ATX Summit 2026 ay ang focus on young people, yan sa mga kabataan. Kasi sa openings sa ATX Summit, na-highlight yung 11 youth projects from the inaugural AI Ready ASEAN Youth Challenge. Selected yan from over 600 submissions across ASEAN member states. Actually, kahapon nandito ang DICT, sila Secretary Aguda, na yung mga batang nanalo sa Pilipinas ay nandito sila presenting their ideas about AI. At syempre, na-awardan sila. These projects focus on areas like healthcare, education, social inclusion, and agriculture. Ayan. Alam mo yung PR Newswire, this is so powerful kasi dito mo makikita ang AI future is not only being built by CEOs. It is also being built by students, by young innovators, by people who see problems in their communities and say, abay, pwede na natin gawin ang solution. Kaya mga ka-AI, ito dapat ang mangyari sa Pilipinas, no? Hindi sapat na turuan natin yung kabataan gumamit ng AI para gumawa ng assignments. Hindi sapat na turuan silang gumawa ng images, voice at video, di ba? Para lang masabing may alam sila sa AI. We must teach them how to solve real problems, AI for education, agriculture, disaster response, language preservation, Filipino culture, mental health support, small businesses, local government, ayan, at public good, no? AI for public good, because the goal is not just to create students who only copy and paste. The goal is to create Filipinos who can think, build, question, create, and serve. Hindi kasalanan ng kutsilyo, no? Ang kumbaga saan mo siya gagamitin. Pero responsibility ng gumagamit at gumagawa ng malinaw na instructions. Ganun din kasi sa AI, no, mga ka-AI, no? So mga ka-AI, habang pinapanood natin na nangyayari dito sa Singapore, hindi ito panahon na para mainggit, no? Panahon ito para matauhan. Singapore is showing Asia that AI needs structure, policy, investment, education, public trust, inclusion, and most of all, AI needs purpose. No? Sa Pilipinas, ang dami nating talent, ang dami nating creative, ang dami nating magagaling magsalita, magsulat, mag-perform, magturo at magbenta ng content, mag-adapt. Pero ang kulang sa atin madalas ay sistema. Kulang tayo sa coordinated AI literacy.
no? Kulang tayo sa ethical AI training, kulang tayo sa access, kulang tayo sa clear national movement na maintindihan ng ordinaryong tao. Kaya dito pumapasok ang mission natin sa AI Talks, AI Education PH at AI Negosyo at the Puchology Academy. Ang AI hindi dapat pang-elite lang. Dapat may AI para sa teacher, entrepreneur, broadcaster, artist, students, barangay, at AI para sa masa. Kasi kapag ang AI ay ginamit lang ng iilan, abay lalaki yung agwat niyan eh. Pero kapag ang AI ay naipaliwanag sa lahat, abay lalaki ang pag-asa natin. So yung practical lesson natin mula sa ATX or at AI Summit dito sa Singapore. Una, AI must be learned now. Ngayon na. Dapat matutunan na natin yan. Hindi bukas, hindi next year, ngayon. Pangalawa, AI must govern. Hindi lahat kaya ng gawin with AI. Dapat nating Dapat nating gawin, no? Pangatlo, AI must be tested. Hindi dahil maganda ang sagot, tama na agad. Okay? So pang-apat, AI must be inclusive. Kung hindi kasama ang ordinaryong tao, hindi tunay ang progress. So ang panglima, AI must be local. Ayan. Kailangan natin ng Filipino datasets na ngayon, tulad ng ginawa ko, Filipino voices, Filipino language models, Filipino use cases, Filipino stories, and Filipino values. At pang-anim, AI must serve human dignity. Hindi tayo dapat maging alipin ng AI. Dapat AI ang tumulong sa tao. Dapat AI ang magpalakas sa boses ng tao. Dahil AI ang magbibigay ng pagkakataon sa mas nakararami. So, panoorin natin mamaya. Marami tayong mga videos, reports mula, siyempre, isa sa mga kasama natin dito, si Brian Day Perez. At he gonna talk about the summit talaga, na-focus siya doon. Kita-kita ulit tayo mamaya dito lang sa The AI Talks with The Voice Master. Bye! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Great day! Sa kasalukuyan, mabilis na binabago ng AI ang paraan ng ating pagtatrabaho, pag-aaral, pakikipagkomunikasyon, at maging ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit ano nga ba ang mga pangunahing uri ng AI na ginagamit ngayon? Simulan natin sa isa sa pinakasikat, ang ChatGPT ng OpenAI. Isa itong tinatawag na Large Language Model o LLM. Sa simpleng salita, naglalagay ka lamang ng tanong o instructions gamit ang text at sasagutin ito ng AI sa paraang parang totoong tao ang kausap mo. Maaari itong gamitin sa pagsusulat, coding, paggawa ng reports, research, at marami pang iba. Bukod dito, kaya rin nitong gumawa ng images, magbasa ng PDF files, at kahit voice conversations. Sunod naman ay ang Claude mula sa Anthropic. Kilalang-kilala ito pagdating sa coding at professional writing tasks. Marami ang nagsasabing mas natural at mas malinaw itong magsulat kumpara sa ibang AI models. Maganda rin ito para sa mga office-related tasks, gaya ng pag-aanalisa ng documents, spreadsheets, at data. Kasama rin sa mga nangungunang AI ngayon, ang Gemini ng Google. Isa sa pinakamalalaking lakas nito ay ang integration nito sa Google Services, gaya ng Gmail at Google Drive. Bukod dito, kaya nitong mag-analyze ng videos frame by frame at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Isang kakayahan na hindi pa gaanong nagagawa ng ibang AI systems. Samantala, mayroon ding Grok, ang AI model mula sa kumpanya ni Elon Musk. Bagamat hindi pa ito kasing lawak ng ibang AI systems, kilala naman ito sa kakayahan nitong kumuha ng real-time information mula sa social media platform na X o dating Twitter. Dahil dito, mabilis itong nakakasunod sa mga trending topics at kasalukuyang balita. Bukod sa mga online AI systems, mayroon ding tinatawag na open source models. Ang mga ito ay maaaring i-download at patakbuhin direkta sa sariling computer. Mas pribado ito dahil hindi na kailangang ipadala online ang iyong data.
Ilan sa mga kilalang open source AI ay ang Llama ng Meta, DeepSeek, Gemma ng Google at GPT-OSS ng OpenAI. Hindi lamang text ang kayang gawin ng AI. Patuloy ding sumisikat ang image generation models. Sa pamamagitan lamang ng simpleng prompt o description, kayang gumawa ng AI ng realistic images, artworks, at advertisements sa loob lamang ng ilang segundo. Kabilang sa mga kilalang image AI models, ang Midjourney, Stable Diffusion, Flux, at Nano Banana ng Google. Kasunod nito ay ang video generation models. Ang mga AI na ito ay kayang gumawa ng buong video mula lamang sa text prompts. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Sora ng OpenAI, VO3 ng Google, at Runway Gen 4. Malaking tulong ito sa content creation, filmmaking, marketing, at digital media production. Mayroon din ngayong tinatawag na world models. Ang mga ito ay parang kombinasyon ng AI at video games kung saan kayang mag-simulate ng AI ng totoong mundo at maaaring makipag-interact dito ang users. Ginagamit ito sa robotics, autonomous vehicles, at advanced simulations. Para naman sa mga programmers, patok na patok ngayon ang coding models. Mga AI systems ito na tumutulong sa paggawa, pag-debug, at pag-test ng code. Kabilang dito ang Cursor, Claude Code, at Codex ng OpenAI. Dahil dito, mas bumibilis ang software development at app creation. At syempre, hindi mawawala ang audio models. Kasama rito ang voice cloning, AI-generated music, at text-to-speech technology. Halimbawa nito ang 11 Labs at OpenAI Voice Mode na kayang magsalita na parang totoong tao gamit lamang ang AI. Sa kabuuan, malinaw na ang artificial intelligence ay hindi na lamang konsepto ng hinaharap. Ito ay bahagi na ng ating kasalukuyan. Habang patuloy itong umuunlad, mahalagang matutunan natin kung paano ito gamitin ng responsable, ligtas, at makabuluhan. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami! Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Balitang AI. Breaking news. Great day mga ka-AI! Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Isang malaking development sa mundo ng Open Artificial Intelligence ang inilunsad ng Minimax sa pagpapakilala ng kanilang bagong model na M2.7. Isang self-evolving AI system na may kakayahang pagbutihin ang sarili nitong performance. Ang model na ito ay fully open source at nagbibigay ng access sa buong model weights na nagpapalawak ng oportunidad para sa developers at researchers sa buong mundo. Bukod dito, ipinapakita ng M2.7 ang kahangahangang kakayahan sa software engineering tasks kung saan kaya nitong mag-coordinate ng multiple AI agents upang mas epektibong matapos ang mga komplikadong proyekto. Kasabay nito,
Ipinapakita rin ng bagong model na ang artificial intelligence ay papalapit na sa kakayahang mag-self-improve ng may minimal human intervention, isang mahalagang hakbang patungo sa mas autonomous AI systems. Ano nga ba ang implikasyon ng ganitong teknolohiya sa hinaharap ng software development at AI collaboration? Great day mga ka-AI! Ako naman si Aira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang patuloy na umuunlad ang kakayahan ng AI sa self-improvement, lumilitaw din ang mga bagong platforms na naglalayong pagsamahin ang iba't ibang tools sa isang ecosystem upang mapadali ang workflow ng mga users. Ang mga sistemang ito ay hindi lamang simpleng tools kundi nagiging parang digital workspace kung saan maaring gawin ang halos lahat ng uri ng creative at technical tasks. Dagdag pa rito, ang paggamit ng voice-based interaction at automated documentation ay nagiging mahalagang bahagi ng modern AI systems na nagpapabilis sa brainstorming at collaboration processes. Sa halip na manumanong i-type ang bawat ideya, maaaring direktang magsalita ang user at ang AI na ang bahalang mag-structure ng impormasyon. Sa kabilang banda, patuloy ring pinapalakas ng Meta ang kanilang AI development sa pamamagitan ng mga bagong multimodal models na nakatuon sa efficiency at performance, lalo na sa mga specialized applications na nangangailangan ng mas mataas na accuracy at mas mabilis na processing. Narito ang mas detalyadong ulat. Ang M2.7 ay isang halimbawa ng bagong henerasyon ng artificial intelligence na nakatuon sa collaboration at real-world task execution. Isa sa pinakamahalagang aspeto nito ay ang pagiging open source na nagbibigay ng access sa buong system para sa developers. Dahil dito, mas maraming eksperto ang maaaring mag-aral, mag-modify, at mag-improve ng model ayon sa kanilang pangangailangan. Bukod sa accessibility, ipinapakita rin ng M2.7 ang kakayahan nito sa software engineering tasks. Sa halip na umasa sa iisang AI system, gumagamit ito ng coordinated agents upang hatiin ang isang complex problem sa mas maliliit na bahagi. Ang bawat agent ay may sariling role at nagtutulungan sila upang makumpleto ang buong task. Ang ganitong approach ay nagpapataas ng efficiency at accuracy sa mga engineering workflows. Isa sa pinaka-advanced na feature ng M2.7 ay ang kakayahan nitong mag-self-improve. Sa pamamagitan ng iterative evaluation, sinusuri ng system ang sarili nitong performance at gumagawa ng adjustments upang mapabuti ang resulta. Hindi lamang nito ina-adjust ang outputs, kundi pati na rin ang paraan kung paano ito natututo. Ibig sabihin, kaya nitong baguhin ang sariling learning strategy base sa mga natutunan nitong patterns at outcomes. Sa ilang pagkakataon, nagagawa ng AI na tukuyin kung aling approach ang mas epektibo at automatikong i-prioritize ito sa mga susunod na tasks. Ang ganitong kakayahan ay nagbibigay ng malaking advantage kumpara sa traditional AI systems na nakadepende lamang sa fixed training. Bukod dito, nagkakaroon din ng kakayahan ang system na mag-track ng sarili nitong performance history. Sa pamamagitan nito, natututo ito mula sa mga nakaraang pagkakamali at successes na parang isang researcher na patuloy na nag-i-improve ng kanyang methodology. Ang ganitong development ay nagpapakita ng paglipat mula sa static AI systems patungo sa dynamic at adaptive intelligence na kayang mag-evolve sa paglipas ng panahon. Bukod sa self-improvement, ipinapakita rin ng M2.7 ang kakayahan nito sa pag-handle ng complex workflows. Sa ilang tests, nagawa nitong magsagawa ng tasks tulad ng paggawa ng financial reports at presentations ng may mataas na accuracy. Ang system ay kayang mag-coordinate ng iba't ibang steps sa isang proseso, mula sa data gathering hanggang sa final output. Ang ganitong capability ay mahalaga sa mga industriya na nangangailangan ng automation sa repetitive ngunit complex tasks. Sa pamamagitan ng AI, maaaring mapabilis ang trabaho at mabawasan ang human workload. Ipinapakita ng development na ito ang potensyal ng artificial intelligence bilang isang digital co-worker sa professional environments. Habang lumalakas ang kakayahan ng AI, nagiging mahalaga rin ang integrasyon ng iba't ibang tools sa iisang platform. Sa kasalukuyan, may mga systems na nagbibigay daan upang makagawa ng websites, videos,
reports, at iba pang digital content sa loob lamang ng isang unified environment. Ang ibig sabihin nito, hindi na kailangang gumamit ng maraming magkakahiwalay na software para matapos ang isang proyekto. Bukod dito, ang mga platform na ito ay may kakayahang matuto ng user preferences. Halimbawa, maaari nitong tandaan ang style ng isang user sa paggawa ng presentations o pagsusulat ng reports. Sa paglipas ng panahon, nagiging mas personalized ang outputs ng AI. Meron ding integration sa mga communication tools tulad ng messaging apps at collaboration platforms. Dahil dito, mas nagiging seamless ang teamwork at mas mabilis ang pagpapalitan ng impormasyon. Ang ganitong development ay nagpapakita na ang AI ay hindi na lamang isang tool, kundi isang central hub ng productivity sa digital workspace. Isa sa mga bagong trend sa artificial intelligence ay ang paggamit ng voice-based interaction. Sa halip na mag-type, maaaring mag-record ng voice notes ang user upang mabilis na makapture ang kanilang ideas. Ang AI system ay kayang i-process ang audio input at gawing structured information tulad ng documents o reports. Bukod dito, may kakayahan din ang system na i-convert ang brainstorming sessions sa organized outputs. Ang ganitong feature ay nagpapabilis sa proseso ng ideation at documentation. Ipinapakita nito na ang AI ay nagiging mas natural gamitin at mas integrated sa daily workflows ng mga users. Sa kabilang panig ng AI development, patuloy na nag-iinvest ang Meta sa paggawa ng mas advanced na multimodal systems. Ang mga model na ito ay kayang magproseso ng iba't ibang uri ng data tulad ng text, images, at iba pang format sa loob ng iisang system. Dahil dito, nagiging mas malalim ang understanding ng AI sa context ng impormasyon. Halimbawa, kaya nitong i-analyze ang isang image at ipaliwanag ito gamit ang natural language na may mataas na accuracy. Bukod dito, gumagamit ang system ng iba't ibang training techniques upang mapabuti ang performance nito. Kabilang dito ang reinforcement learning at advanced reasoning strategies. Ang layunin ng ganitong approach ay makagawa ng AI na hindi lamang mabilis, kundi mas matalino at mas reliable sa iba't ibang applications. Sa ganitong paraan, nagiging mas flexible ang paggamit ng AI sa iba't ibang industriya tulad ng education, healthcare at creative fields. Sa huling development, lumilitaw ang trend ng pag-focus sa efficiency at specialization sa artificial intelligence. Sa halip na gumawa ng iisang system para sa lahat ng tasks, mas pinapaboran ngayon ang mga model na optimized para sa particular na applications. Ang paggamit ng techniques tulad ng thought compression at parallel processing ay nagbibigay daan sa mas mabilis na problem solving. Bukod dito, may mga systems din na sinanay gamit ang curated datasets mula sa mga eksperto sa iba't ibang larangan. Halimbawa, sa health-related applications, ang paggamit ng data mula sa professionals ay nagpapataas ng accuracy ng AI outputs. Ipinapakita ng development na ito na ang hinaharap ng artificial intelligence ay patungo sa mas specialized at efficient systems na kayang mag-deliver ng mataas na kalidad na resulta sa mas maikling oras. Ito ang Balitang AI. Ako si Ira. At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI! At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Hello, great day everyone! Welcome to AI Talks with the Voice Master. At andito po tayo ngayon sa isang booth, no, na tinatawag na 12 Labs. By the way, as you know, I'm the voice behind the Filipino voices of 11 Labs. Magkaka-connecta ba? Are they related? Because 11, 12, and 13, maybe there's 14, 15 labs. But yeah, we're in 12 labs now. So we have Sue here from 12 Labs.
And let's talk about what 12 Labs is all about. Can you introduce yourself first to our audience in the Yeah, sure. Philippines? Hello, nice to meet you. I'm Sue from 12 Labs, as I got introduced just a second ago. 12 Labs is basically a video understanding intelligence platform company. So what we mean by that, that's a lot of buzzword, but that means we build video understanding models that basically help you make use of the videos that you already have. So, yeah. Yes, like, I have like 10 terabytes of video I can in imagine. my lifetime because I'm into video production. I've been documenting my life, all my life, since there's like even the camera is still analog. So I have the analog videos that I converted into digital form. Like now it's MP4 from tape, from like old tapes. So why 12 Labs was established and how 12 Labs get into artificial intelligence? So basically the company started off because of the need of something that needs to understand video. So you must be familiar with ChatGPT, Claude, they're all LLMs that understand text that everybody has. But then the founders of our company, they realized that we don't really have anything that can understand video as a source itself. And video in itself has so much information inside. For example, it has visual information, audio information, text on screen if it's like an edited video. But then how are you supposed to make sense of all of that? I guess there are methods of like, you could take the images and the text and then like separate it all together and try to combine it to understand the video. But the founders wanted to try to make a model that can actually understand video. So that's very, very helpful, especially to those people who has a lot of video data, like broadcasting people, right? Exactly, yeah. So it's so hard to find the right videos. For example, if I'm from we have a station called ABS-CBN or GMA7. So it's like a search engine for video, something like that, right? Yes, exactly. So we have models that power mainly two functions. So one is video search and one is video analysis. So video search is exactly what you've mentioned. Let's say I'm a film producer, I have tons of archives of video, and I want to find this exact scene of, let's say, you wearing a hat and trying to fall off a building or something like that. Or like trying to maintain your balance on the rope. But very specific queries, action. Even places, like like settings, buildings, parks. So specifically, for example, I have a video in a certain area. Would your 12 Labs can identify where is that place, something like that? Well, it depends. If it's just like specific locations like Kuala Lumpur, that would require some metadata involved. If we don't really have any metadata, we can do general depictions and you can fine tune depending on like the location where you usually film your footage or where it's based on. So is it AI based or still everything is being done by artificial intelligence? It's pretty much done by AI. So we basically have, for the video analysis side, metadata generation, which is the AI looks at the video itself, and then through the contextual stuff that's described in the video, let's say somebody mentioned the location or it had like a sign of the location inside the video, then it'll be able to understand that and then identify where it is. So for example, I have many videos in my entire life. So how can I, as an individual, aside from being, I know most of your clients are big companies, right? Is it available also for ordinary people who are into video production? Actually, that you mentioned that, we were mainly B2B, trying to provide our models via APIs to big companies. But we're releasing application layer called Rodeo, where individual, just like normal people, if they have larger archives of video, they can upload it, and then they can make rough first cuts depending on how you depict the scenario. So let's say you want to make a vlog and you had like 100 hours of video filmed when you went to San Francisco. Yes, I know. Then you could feed all the archive and then describe the layout of the video. So let's say going on a plane, I want this to be like how long. I want like the talking to my friend section to be about 7 minutes into the video for 10 seconds. And you can really describe the layout of the video you'd like.
then the AI would understand that and then take the archived footage and then make a first rough cut for you. Wow. So then with the rough cut, you can adjust the length of it, you can change the order of the clips that have been put in, or if you don't like the certain clip, you can replace it with something else using the video search option, because we can search the similar clip for you. You know what? This will be very, very beneficial, especially to ordinary people like me. I'm not really a big company, but at the end of the day, I have so many personal data. Yes. Because just like other AI application, like for example, Canva, you can upload a lot of videos there, but there's no way for you to find the video you uploaded. Exactly. Because you just uploaded it without even like metadata. Maybe you have a title, but the AI don't know what's inside. That's So- exactly right, yeah. Is it possible for you to do that for like if I'm Canva and use your technology or models so that the people can also find those videos? Well, we have a website that's going to be available very soon. It's called Rodeo. Rodeo. So if you go in and then just upload the videos that you want to be using, then it will be able to create a rough. Oh, I love to help you with that because you'll be surprised. I have like 100 terabytes of video that Yeah. I want to like create metadata for this kind of and I can also be your brand ambassador for Philippines. Why not? Why not? Just like what I'm doing for Hagen, 11 Labs, even Fish.audio. I don't know if you heard about them. Yeah, Fish.audio is the like competitor of 11 Labs, but I you know, see. of course, these people are working, like competing and working together for sure. So for now, for sure, you don't have a competitor in the market, right? Well, arguably, we'd say Gemini would be our biggest competitor because they also work on video understanding. I'd say we are more specialized in actually understanding the entire context of the video because we're a video first model. So we try to ingest the video, really understand what's going on. Also, it's very good for longer context of video. So our Pegasus model can process up to 2 hours video, and we're working on expanding that as well. So that's why with people that are working with like longer videos, will find it very useful. Yeah. And I'll be one of the first person who will use that, especially please. I can feature it also in my show, AI Talks with the Voice Master, same as what I'm doing right now for you. So if these people, like they're watching, aside from companies, Yes. how they can benefit from 12 Labs in the future? I'd say from a regular person point of view, like myself as well, if you have a ton of archives filmed, just like from traveling, for personal projects, and whatnot. Let's say I could even make my own individual film. So people that want to make use of the videos that they have already taken would find this very, very beneficial. So it is like you have partnership with, for example, CapCut, or so that these people will have easily find the right videos to edit. Because at the end of the day, it's not all about the videos, but it's all about the editing. Like you create a whole like production of the video. So the editing is actually available by the Rodeo website. Really? Yes. Wow, so that's you good. would upload the videos, and then it would actually provide you with the timeline that you can cut, edit, switch the things around. yeah. And so would love you to try it out and see how it goes. I'm the first Filipino and Yes. your first brand ambassador soon. You have to do that. You know, because I have a lot of influence also to video production people in the Philippines. That's I'm amazing. working with different like radio stations, TV stations, production Wow. houses. Yeah, that's what I'm focusing. Like this show is also for ordinary people. Okay, so any last word for our audience in the Philippines? You can say hi, mabuhay. Hi, Mabu. Mabuhay. Mabuhay. And when you say thank you, salamat. Salamat. Gamsamnida. Salamat. Thank you for listening. And if you work with video at all, or if you're interested in video understanding technology, then 12
Labs is the place for you. So please feel free to check out our technology on our website, 12labs.io. And yeah, hope you enjoy our technology. Yeah. Okay, sa mga Pilipino dyan na nasa video production, sa broadcasting, and anyone who, kahit individual, that you have a lot of videos, 12 Labs is the solution. Alright, so thank you very much, Sue. Thank you. And It was great talking to I'm you. looking forward to work with you also in the future. Alright? Sounds great. Hanggang sa muli, dito lang sa AI Talks with the Voice Master, dito sa AI Summit ATX, Singapore. Mga ka-authentic innovators, mga ka-AI, bago tayo magtapos, balikan natin ang pinakamahalagang mensahe ng episode natin ngayon. Ang nangyayari kasi ngayon dito sa Singapore ay hindi simpleng tech event lang, no? Hindi lang conference, hindi lang ito expo, hindi lang ito gathering ng mga tech leaders, innovators, government official. It is a signal, a very clear signal, a signal for Asia, sa lahat, from hype to governance, deployment, responsibility, infrastructure. At sa Pilipinas, mga ka-AI, this is our wake-up call. Hindi tayo dapat maiwan, hindi tayo dapat puro react, puro takot, comment sa social media, nakakatakot ang AI, papalitan na tayo ng technology. Hindi tayo dapat puro reklamo habang ang mundo ay umaabante na. Kaya kumilos tayo, mag-aral tayo, magturo tayo, gumawa tayo, magtulungan tayo. Kasi ang AI, kapag hindi natin naiintindihan, magiging banta, pero pag pinag-aralan natin, magiging sandata. Sandatang hindi para manakit, kundi sandata para maglingkod, lumikha, magturo, magpalakas ng kabuhayan, magbukas ng oportunidad at bigyan ng boses ang mas marami pang Pilipino, no? And this is the heart of AI Talks. Hindi tayo nandito para sambahin ng AI, no? Hindi tayo nandito para takutin ang tao sa AI, no? Nandito tayo para ipaliwanag ito, para gawing simple ang komplikado, gawing pangmasa, ang dating pang-elite lang, para ipaalala sa bawat Pilipino, no, na hindi kailangan maging engineer, programmer o scientist para magsimula sa AI. Ang kailangan mo ay bukas na isip, matapang na puso at willingness na matuto, because the future of AI in the Philippines will not be decided by only by big tech companies. It will also be decided by teachers, students, entrepreneurs, artists, broadcaster, parents, leaders, and workers, no? Mga freelancers, creators, by public servant, and by ordinary Filipinos who are brave enough to learn something new. Kaya mga ka-AI, huwag matakot sa AI, ha. Kilalanin ito, pag-aralan ito, gamitin ito ng tama, at higit sa lahat, gamitin ito para sa kabutihan, dahil ang tunay na tanong ngayon ay hindi na, darating ba ang AI? Nandito na siya. Ang tanong ngayon ay, handa ba tayo? Handa ba ang paaralan natin, negosyo natin, gobyerno natin, pamilya natin, kabataan natin? At higit sa lahat, handa ba ang puso at prinsipyo natin? Dahil technology without humanity is dangerous, pero humanity empowered by technology can change the world. Wow! At dito sa AI Talks, yan ang paninindigan para sa masa, edukasyon, negosyo, malikhaing Pilipino, bayan, kinabukasan. Kaya bago tayo magpaalam, iniimbitahan ko kayo na kung natuto kayo sa episode na ito, ibahagi ninyo ang sa mga kaibigan, kapamilya, katrabaho, kaklase, teachers, students, entrepreneurs, creators, at sa lahat ng mga taong sa tingin nyo ay kailangang maintindihan ng AI sa mas simple, mas malinaw, at makabuluhang paraan. Wow! Follow and support AI Talks with the Voice Master sa Facebook, YouTube, TikTok, and all our official social media pages. Pakinggan nyo rin sa Spotify para kahit saan kayo naroon, nasa biyahe man, nasa bahay, nasa trabaho, nagpapahinga, kasama nyo pa rin ang usapang AI para sa masa. At syempre, patuloy nating suportahan ang AI Education PH, AI Negosyo, at ang ating misyon gawing AI literate ang bawat Pilipino. Dahil hindi sapat na may marunong lang. Ang tunay na progreso ay kapag marami ang nakakaintindi. Ang tunay na pagbabago ay kapag ang teknolohiya ay hindi lang nasa kamay ng mga may kapangyarihan, kundi nasa kamay ng taong may malasakit. Wow! Alright, this has been AI Talks with the Voice Master. Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, the AI Voice Master. Maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood, pagsuporta, at patuloy na paniniwala na ang boses ng Pilipino ay may lugar sa hinaharap ng artificial intelligence. Hanggang sa susunod na Sabado,
Great day mabuhay, isang mapagpala at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Tandaan, ang AI hindi kapalit ng tao. Ang AI ay kasangkapan ng taong may pangarap, may prinsipyo at may malasakit. AI para sa masa, AI para sa Pilipino, AI para sa kinabukasan. Yeah! AI para sa masa! Bye-bye! See you! Sasakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan. Hoy, pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan. Basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online, may matututunan. AI para sa masa, para sa sambayanan. Si Lola Inday, nagtanong habang naglalaba, yung AI ba? Pwede rin sa matanda na? Oo po naman, Lola! Gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog at mantika sa